Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po muli mga kasama, mga ka-Heartline dito sa ating Heartline Friday night. Tayo po ay andito ngayon, kasama natin ang mga listeners natin. Thank you very much for being right here tonight. Ang Heartline ay magpapatuloy mula 9:30 tonight hanggang 11 o'clock ng gabi. Kamusta kayo dyan mga kaagapay? Anong balita? Anong kinakain nyo dyan? At alam ko, baka yung iba sa inyo nakatanggap na ng inyong mga 13th month, mga bonuses at kung ano-ano. So, hinay-hinay lang sa inyong mga gastos ha. Kasi ang usual na nangyayari kapag hindi tayo nakaprepare, ay gastos dito, gastos doon, nahihila dito, nahihila doon, kung saan-saan. Pero welcomein natin ang December coming in very soon. Ngayon ay nasa third week na tayo ng November. I know that you're very excited. So, stay tuned lang dahil tuloy-tuloy tayo dito sa Heartline kung saan pinakikinggan ang inyong nararamdaman. At tayo napapakinggan sa radyo, sa DZAS 702 and AM radio, at nakikita rin sa Facebook sa ating Heartline Facebook page. So, Radio TV tayo. At alam nyo, this time, nandito tayo sa studio, sa FEBC. Yahoo! Thank you very much, mga kaibigan na patuloy ang inyong support. We're right here, and you know, itong gwapong-gwapong kasama ko dito. Nako, kilalang-kilala nyo na ito dahil kasi talagang wala akong masabi dahil siya ay isa sa mga batikang mga counselors natin dito sa 702 DZAS, and kilalang-kilala din siya sa ating mga iba't ibang churches. Alam nyo kasi, ang guest natin ngayon, naku, bigatin to ha. Dati siyang volunteer pastor ng Victory Mandaluyong, minister sa well-being ng Victory Ministers Association and Metro Manila at ng mga pastoral services sa Victory, and dating guidance counselor din sa San Beda University at Every Nation Leadership Institute. At tuloy-tuloy din siya sa kanyang patuloy na pagbibigay ng mga seminars, mga information, mga teachings para sa counseling, and talagang very much equipping ang kanyang ginagawa. At siya ay nagko-conduct ng training sa psychology, theology, urban missions, Christian counseling, emotional intelligence coaching, licensed clinical pastoral counselor ng National Christian Counselors Association sa Florida, USA. Uy, ano ba to? Talagang nanginginig ako dito, no? At health counselor and resource speaker sa iba't ibang schools at miyembro ng International Counseling Association. Alam nyo, na-introduce ko na siya before at alam ko marami na sa inyo na nakakilala sa kanya dahil siya yung batikan talaga eh. Naku, ano ba masasabi ko? Wala akong masabi. Saludo talaga ako, and I really appreciate him being right here. Author din ng librong Beyond Good Advice and member ng Family Pastoral Counselors Association of the Philippines. Ang dami pa. Pero ang pinakamaganda nun, siya ay married to Carol, Ate Carol, for 29 years with a 17-year-old son, si Ansel. Nako, hindi ko na patatagalin. Ang batikang, the one and the only Pastor Tito, Counselor Pastor Tito Almadin. Hello! Okay. Good evening everyone. Good evening mga kaagapay. Salamat sa pag-imbita ulit, Coach Pilo. At nandito tayo sa studio. Wow! Yes! After many years, I was able to come back here at DZAS at FEBC. Oo. Para sa inyo na nakikinig dyan sa iba't ibang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, tayo po ay nasa studio ngayon kasi gusto namin ipaalam sa inyo na, uy,
malapit nang mag-regular programming tayo. But we're hoping na magampanan yun with all the help and support that you have. Pastor Tito, kamusta na po? Ano pong latest tungkol sa inyo? Yeah. Okay naman, dahil mga nakaraang araw ay nakapagsalita tayo, nakapag-train tayo sa Taguig City, no? Yes. Train tayo ng mga volunteers na magbibigay ng mga talk sa mga recollection sa mga bata. Ayun. So, yun ang train natin. Tapos nakaraan, nasa Kabanatuan ako. So, shout out sa ating mga members at pastors ng Victory Kabanatuan. Yeah, okay. Shout out mga Victory Kabanatuan. Wow. Yun yung mga pangyayari ng latest sa atin. And I'm sure na meron kayong mga fans na gustong marinig ang inyong pagbati sa kanila. Oh. So, go ahead. Fire away. So, wag na nating patagalin. Batiin natin ating mga kapastoran, ang churches sa Bulacan, no? Malapit-lapit dito yun sa ating Yes. FEBC sa Karuhatan, no? Sa Malolos, si Pastor Eric, sa ibang lugar sa Bulacan, no? Si Pastor Rui, yan, at si Pastor Dennis Aquino. Yan ang ating mga pastor. At sa Mindanao naman, sa Cagayan de Oro, si Pastor Ivor. Hello. Si Pastor Noel sa Butuan. At ilang si Pastor Mark sa Zamboanga at si Pastor Jan sa Pagadian. So, kamusta kayo lahat dyan? At binabati ko rin siyempre yung biyanan ko, no? Sa Valenzuela. Pwede, di ba? Si Mami Linda at saka si Daddy Rudy. Yan, siyempre ang aking asawa, buti ang asawa si Carol at ang aking anak na si Ansel. Ayan, nako. Napaka-sweet. I love it. Wow, this is very good. Pastor Tito, model talaga. Pero you know what? Balita ko, meron din kayong mga libro dyan na talagang kailangang malaman ng mga tao. Ay, gusto kong ipakita na natin at doon sa mga nakikinig sa radyo, pakinggan nyo ito. Merong magandang book si Pastor Tito na makakatulong sa inyo. Yung una natin pinablish na book, yung Beyond Good Advice bago mag-pandemic. Ayun. 2019 ito ay isang book patungkol sa Bible-based counseling. Kahit hindi ka professional, Coach Pilo, you can learn from this kasi I write it not on a professional way. Layman. Kasi Bible naman ang gamit Hindi naman psychology. So, integrate lang natin psychological understanding kung anong sinasabi ng Bible, kaya medyo makapal po ng konti ito. Kaya ang pagbasa dito ay dahan-dahan lang. Hindi basang comics. Basang learning. Kaya meron ako mga kasamahan sa small group. Ginagawa nila siyang book study. Yes. So, you can learn a lot about Bible study here. Nagkagawa pa lang book study. Wow. Pwede siyang book study. So, kahit 2 months, 3 months. Ito yung ginagawa rin namin book study sa small group namin. Amen. Wow. At yung second book naman, during pandemic, dahil nagkaroon tayo ng mga mental breakdown, mental meltdown ng mga tao, nagsulat ako about Beyond the Silence naman. No? Mukhang iba to Helping someone cope with depression. Ito yung sa mga gustong tumulong. At makaintindi ng mga kaibigan at mga kapamilya na nakikita nila na may sintomas. Ayan. At ano yung mga coping mechanism. No? Andito lahat yun sa maliit na librong ito, no? Beyond the Silence. No? So, yung mga gusto pong mag-avail ng book, you can just message me sa Tito G. Almadin. Tito G. Almadin sa Facebook Messenger. Ayan, Pastor Tito G. Almadin. Pwede pa nag-order doon. Yeah. And syempre, nagko-conduct din kayo ng counseling. Pagka merong chance yung iba na gusto mag-commit ng counseling, this is going to be very wonderful. Yeah. Pero mamaya marami pa tayong tatalakayan dyan. Kasi right now, ang dami-dami nating questions. Pero batiin ko muna ilan sa mga nag-comment sa atin. Si Jenna Marie Anabeso, thank you very much. Good evening po, Pastor. Yan. Thank you. Si Zildian Roland Tatel, watching din. Cory Kaligasan, good evening. Lou Palisok, thank you. Good evening din sa iyo. Manay Criste Panda, good evening. At salamat sa papatuloy na pagkakaloob ng tulong at gabay. At
pagpapaalala sa mga nangangailangan ng payo at gabay. Uy, thank you po sa comment na yun. Nakaka-encourage po. Si Anen Mansile, magandang gabi din po. Nakita ko na po kayo ngayon sa radyo. At ayun, nasa radyo and TV din tayo. Nako, salamat po. Talagang napaka-importante po niyan. Siyempre, tayo po ay kay Manay, kay Anen Marciel. Thank you very much sa inyo. Mila Pascua, Zildjian Sedaya Tatel, Jenna Marie Anebeso, Annie Bukat, Marivic Suarez Manoy, Armina Jean, Lordan Maulyon, Axonic Aviles, Marisa Carriaga, Bergantinos, Nathaniel De Leon, Aaron Cacho, Emily Ebacuado, Leticia Bergasa, Edgar Araza, Raymond Regidor, Senen Verhel, Elvira Batuhan, Jenny F. Canon, marami pa tayong iti-greet. Maya-maya lang and stay put lang po tayo, no? And we've got questions na from our listeners. Pastor Tito, ready na po ba tayo? Yes. Nako, eto na. Nag-aabang na ating mga listeners dahil talagang this is a very, very wonderful time to hear the Word of God and hear the wisdom from the people whom God has anointed. Okay, etong unang question po natin, sabi ng ating listener, mali po ba ako kung nagiging issue sa akin ang pagbibigay ng husband ko ng pera sa kanyang pamilya? Ayun. Palagi pong humihingi sa kanya mga kapatid niya at pamangkin. Minsan, palihim ang pagbibigay ng husband ko. Nako, alam niyo mga hindi ko alam kung paano yung prinsipyo ng mag-asawa patungkol sa pera. Pero minsan, iba-iba yun eh. May kanya-kanya. Merong pakialam yung asawa dun sa kabila. Ewan ko ba? Pero, let's hear it from the expert. Yan, Pastor Tito. Typical na problema ng mga Pilipino yan eh. Kasi tayo, very closely knitted family tayo, yung kultura natin. No? Yes. So, pero minsan, kailangan natin let's live beyond the culture eh. Beyond the culture? Oo. Kasi yung marriage should be exclusively for your own family. Ang number one family mo na, kung sino yung asawa mo, anak mo. Yung mga kapatid, they are the secondary na. Kasi nga, hindi na siya yung binubuhay mo eh. Meron ka ng sariling binubuong pamilya. Wala namang problema sa pagtulong. Kailangan lang siguro, itong sumulat sa atin, walang transparency yung asawa. Lumulusot at nagbibigay. Maganda yung may transparency at saka may boundaries. Yan, di ba? Coach Pelo, pag yung boundaries kailangan maset yun eh. Kasi hindi pwede yung tuloy-tuloy lang. Ibig sabihin, hindi na kukulangan yung mga pangangailangan nung marriage o yung mga ganon. Yung pamilya mo, hindi mo nang papabayaan. At saka minsan, pag may sobra ka, hindi ibig sabihin pamigay. Pag may sobra ka, isave mo. Kasi hindi mo alam yung future, di ba? Ito nagkaroon ng pandemic, hindi mo alam kung wala ka na suksok o naipon na pera, maaring maubos yan in some other time kasi mawawalan ng trabaho, etc. etc. Yeah. So, yung pagtulong ay nasa lugar. At wala dapat lihim. Definitely, wala. At saka meron definite na amount. Hindi yung kung ano yung kailangan, yun ang ibibigay mo. Yeah. Kaya lang, sa ating kalagayan sa Pilipinas, marami talaga ang tinatawag natin dito mahirap. At malamang mas madaming pagkakataon, yung mga pinanggalingan natin pamilya ng magkabilang mag-asawa, nasa mahirap din. At hindi sa ating kultura, nagtutulungan tayo. Yun yung bayanihan spirit, lalo na sa ating mga pamilya. Paano na ngayon yun? Paano masasabing limitasyon na at paano masasabing dapat natin gawin? Halimbawa, may mga taong may sakit. Okay. Paano yun? Up to what point is yung sa pamilya mo, sa marriage mo, up to what point yung para naman doon sa sarili mong kanya-kanyang family? Titignan mo rin yung limitasyon mo. Kung hanggang kailan ka magbibigay. Pangalawa, titignan mo rin yung obligasyon mo sa sarili mong pamilya. Kasi may mga bayarin ka. At kung yung anak mo ay bata pa, hindi ibig sabihin nun, kukunti pangangailangan niya. Paano pag nag-college na yan? Opo. Saka kukuha ng pera pang paaral ng college niyan.
Pangalawa, baka meron kayong mga needs, special needs sa bahay na kailangan yung ayusin. Merong kulang ganito, kulang ganyan. Hindi natin nalalaman yung mga maliliit na yun. Pag umabot ng taon, malaking bagay na yun. Naipon mo. Ang pagtulong naman kasi, hindi dapat suluhin ng isang tao. Tama. Kailangan. Hindi lahat nakaatang sa kanya. Ano? Maaaring siguro, kung 5 kayo magkakapatid, sabihin mo, ako ngayong buwan, susunod ikaw. Susunod. So, ang cycle, 5 months. Ayan. Every 5 months, pwede kang tumulong. At saka dapat merong hangganan at hanggang kailan para naman hindi sila maging dependent. Yan, oo. Turuan na, sabi nga, let's teach them how to fish, di ba? Don't just give them fish. Para matulungan sila ang sarili nila. Dahil ang pagkakatiwala sa Panginoon ay pagbibigay ng pananampalataya mo ay merong practical na na ways to do it para matuto rin silang gumawa ng paraan para sa sarili nila. Hindi lang para umasa. Kasi yung sa atin tulong dapat hindi siya obligasyon. Actually, maganda yung konsepto ng bayanihan. Ang bayanihan, hindi isa lang ang bayani. Lahat kayo bayani. Ayun, dapat lahat nagkakasabay-sabay, nagtutulungan. Kahit yung mga taong tinutulungan ay nagiging bayani din sa pamagitan ng pagtitipid, sa pamagitan ng yung pakundangan, yung pagkukusa na makabawas sa mga gastusin, mga ganyan. At pero sa totoo lang, hindi lang pera ang kinabubuhay ng tao, no? So, baka hingi kayo ng hingi ng pera, pero samantalang meron pa kayong tulungan natin silang humanap ng trabaho. Yan. Maganda, pagkakakitaan. Sama natin sa trabaho. So, para sila ay umunlad rin sa kanilang sariling buhay. Ayun. Pero, eto naman yung tanong ko. May hangganan ba na paano mo masasabing nananampalataya ka sa Panginoon sa pamamagitan ng iyong pagtulong o sa iyong pamamagitan ng iyong pagtitabi, ng pagtitipid? So, saan yung point na masasabing may faith ako sa aking pagtulong at may faith ako sa hindi pagtulong? Naintindihan niyo po? Ang pagtulong naman hindi naman monetary lang. Di ba? Kailangang tumulong sa ibang kaparaanan. Yes. Tulungan mo siyang humanap ng trabaho. Turuan mo siyang paano gumawa na ganito para kumita. Hindi lang yung pagbibigay ng pera. Maaari rin ang pagtulong ay pagbibigay ng advice. O i-connect siya sa ibang tao. Yan. Hindi natatapos ang pagtulong. Dapat walang limit ang pagtulong. Pero dapat meron lang siyang expression. Okay, iba-iba yung expression. Yung katulad ng sinabi ko kanina, pera ba yan? Connection sa tao. Train siya para maghanap buhay. Ayan. I-connect siya sa ibang tao para makakuha siya ng trabaho. Oportunidad. Ayan. Oportunidad. Bigyan mo siya ng magandang advice. Yung mga ganun, konsepto. Yung support, emotional support, tsaka yung social support. Ayun, tulong din yun. Tulong yun. Lahat ng klase ng tulong pwede natin ibigay. Ayun. Pero dapat malaman rin ng tinutulungan natin na hindi habang panahon ay makakapagbigay tayo ng tulong sa araw-araw. Sa totoo lang, Kasi baka minsan, baka ikaw naman ang kailangan ng tulong. Totoo, ayan. Baka kailangan mo rin. Ako, hindi tayo hero. Kaya gusto ko yung bayanihan spirit ng Pinoy. Ibig sabihin, hindi ka mag-isang bayani. Lahat tayo bayani. Ayan, mga kaibigan. Ako nga meron na akong quotation Ano po? Coach Pilo. We're not healers. We're not heroes. We're just helpers. Ayun. Ay, ang ganda nun. We're not healers. We're not heroes. We're just helpers. Tumutulong tayo. Ayan, from the wisdom, Pastor Tito Almading. Kasi kapag tayo yung healer, parang lahat ng miracle kailangan sa kapwa mo. O kung tayo hero, dapat to the rescue tayo para hindi tayo. Wala namang butas yung ating mga palad. Si Lord lang yung healer tsaka hero. Tayo ay tumutulong sa abot ng ating makakayanan. Yan mga kagapay. Sana mabigyan natin ng pagkakataon na maging helper ang lahat. Bayanihan. At talagang ito'y gusto din ng Panginoon sa atin. Wow. Here's another question po, Pastor Tito. Eto, sabi niya ganito. Ex-OFW ang mister ko po. At nagtayo na lang kami ng food business. Pero nalugi yung food business namin. Dahil ako po ang main na nag-aasikaso. Pakaramdam ko po ay sinisisi niya ako sa nangyari. Magmula po noon ay lagi na kaming nag-aaway kahit sa maliliit na bagay. Paano po kaya namin ito maayos? Oo, Pastor Tito, maraming ganito, nagnegosyo,
nalugi. And usually, yung kapital doon ay pagka parang merong kirot yung kawalan ng negosyo. Siguro na umiiyak yung mag-asawa. Ano kaya magandang gawin dito, no? Una, ano yun eh, may hugot yun. Hugot. Ibig sabihin ko, maaring lahat ng eggs nila, they're put in one basket. Yeah. Lumubog. So, mahirap na. Ako naman, minsan sinasabi nila, charge it to experience. Pero masakit na experience masakit yun, oo. No? Pero, habang buhay, may pag-asa naman eh. Tsaka yung cycle ng business, ganun talaga. Ganun naman talaga. Pag business, risky yan. Walang guaranteed yan. Di ba? Kaya nga sinasabi ng mga experts, bago ka pumasok sa business, una, panalangin. Pangalawa, feasibility study. Ayan. Pag-aralan mo mabuti. Yan. Huwag mong isasagad yung puhunan mo. Ang tawag na low risk lang muna. So, kagat-kagat lang muna hanggang pinapaikot. Yes. Baka nilagay lahat yung puhunan. Oo nga. At hindi na napag-usapan kasi nagkakasisihan na. But at the same time naman, ang lahat ng bagay, kapag nanggawan ng paraan sa pamilya, meron naman solusyon. At in the first place, hindi naman pwede magsisihan kasi ba't pinahintulutan? So part ka ng solusyon dapat. Pero I think Pastor Tito, kapag kunwari, kasi sa negosyo talagang merong ganun. Lalo kung mag-umpisa ka, hindi ka pwedeng maging tagumpay agad. Dahil importante na naintindihan at natututunan mo yung negosyo hands-on. Mahirap magnegosyo ng hindi hands-on Pagka hindi ka hands-on, hindi mo maintindihan kung ano yung takbo nung negosyo. Tulad, pabago-bago ang panahon ngayon. Tulad yung ekonomiya natin. Minsan nasa taas, minsan baba. Apektado tayo doon. Minsan patok yung produkto mo, minsan hindi. Minsan may mga taong gustong-gusto ito, minsan wala. Ganun. Minsan kaya mo, minsan may sakit ka. Iba-iba Ang negosyo, umiikot-ikot din sa mga panahon. Kaya siguro, ang maganda dito, ano kaya kung hindi sila sumalalay lang doon sa perang nawala? Kasi may mga naka-counselan tayo, mga nalugi. Pero naka-recover dahil yes. Dahil may suporta sa bawat yung unawaan ng mag-asawa. Ay, ang sarap. At saka ang business dapat mahaba ang PC mo. Ay, totoo po. Hindi pwedeng ito lang yung puhunan mo, pag nalugi, wala na. Wala kang bounce back. Kasi usually talaga may losses sa umpisa, di ba? So kaya mga iba, mga nagpro-promo, di ba, etc. Pero gayon pa man, kung nangyari man ganon, may lakas pa naman tayo. Yan sinasabi ng Biblia. Yes. Ang promise ng Biblia, di ba? Sa book of Isaiah tayo, God has given us the ability to produce wealth. Yes. May abilidad tayo, maghingi lang tayo ng wisdom, guidance. So natuto tayo ng ganyan, pero malakas ka, wala kang sakit, pwede kang bumalik. At kailangan ng magandang relasyon. Amen. Let's forgive and move forward, sabi nga. Alam niyo, may kilala ako, Pastor Tito. Nagkautang-utang siya. Tapos namatay pa yung asawa niya. At nawalan pa siya, binaha pa yung mga negosyo niya. Pero naka-recover pa siya. Kahit milyon. Milyon, 2 digit yung kanyang utang. Grabe, milyon na 2 digit. So, anyway, hindi pala 2 digits. Ano yun? 8 digits ang kanyang utang. Yung 8 digit na yun, pero ang ginawa niya, kahit may utang siya, gumawa siya ng paraan para kumita ng kahit papano para masustain yung kanyang tawag dito, gastos at mabayaran yung utang. At alam niyo, recently nakausap ko siya. Sabi niya, 8 buwan na lang, bayad na niya yung kanyang milyon na utang. Wow. Oo. Biro niyo yun. Siguro parang yung challenge ba, panigurado merong binibigay ang Panginoon dyan na biyaya Imposibleng wala Totoo. May mga lesson learned yan. Life lesson learned. Na kailangan lang matyaga tayo. Sabi nga, begin with the end in mind. We need to look into ano yung na-anticipate. Of course, may mga unforeseen events that happens, no? But kung talagang desidido tayo magnegosyo,
dapat on the onset pa lang, yung wife o yung husband mag-agree sila, okay, ito is not, hindi personal to, maganda hangarin natin, walang may gustong malugi. Pero kung nalugi dahil sa may mga kapabayan, siguro pwede tayo mag-usap. At kung hindi naman sinasadya, life lesson. Let's move forward. Move forward. And learn to forgive. Ayun. Learn to forgive and move forward and try it out. Baka hindi yung it's not meant for you. Medyo mapakla yung dating, Pero siguro ito yung mga bagay na hindi dapat pinag-aawayan Tama. Ito yung mga bagay na binibigyan mo ng pagkakataon na may season talaga. Kasi importante pa rin talaga yung asawa. Higit sa lahat. Na-lose mo na nga yung business mo, lose mo pa yung asawa mo. Ano gusto mo? Double whammy pa. I'll rather save my wife or my husband and lose the business because my wife has the capacity to bounce back and recover. So, minsan kasi may mga negosyo, Coach Pilo, na hindi para sa iyo Huwag kang makikiuso. Ako, nung younger years namin mag-asawa, sobrang dami nag-offer sa amin ng networking. Ayan. Sobrang dami. Yun talagang ma-asenso sila, etc. Hindi kami naiinggit whatsoever. Sabi ko, we're happy for you, you're dead. Hindi kami naiinggit whatsoever. Kasi alam namin, pag may pinasok kami, dapat buo ang loob namin at gusto namin. Hindi nainggit lang. We felt like it's not for us. Kahit sabihin mo, milyon-milyon pa kinikita nila, hindi kami naiinggit. Kasi baka kami, yung kapalaran ng ibang tao, ay hindi namin kapalaran. Maaring iba yung amin. Yan. Ay, totoo po. Yan. Merong pampag-asa to, Palagay ko, naman. malaki pag-asa nyo lalo kung maging higit yung pagmamahala ninyo kaysa dun sa negosyo ninyo. At palagay ko, mas malaking pagpapala ang darating sa inyo pag nakita nyo yung halaga ng bawat isa. Nako, kung sakasakaling kailangan ng counseling ninyo na mag-asawa. Baka kailangan healing na. Healing din, Emotional healing. Emotional healing. Ayan. Nako, meron tayong mga libreng counseling na available online mula sa Philippine Association for Christian Counselors. At makukuha nyo po yan. Mag-send lang kayo ng survey ng form. Magpa-appointment kayo sa philac.org. Yun ang website. philac.org, that is philacc.org. At doon makikita ninyo yung appointment na button at mag-set lang kayo appointment. Ang request namin ay kuha lang kayo ng isang counselor. Yung 2 libre nyong appointment ay mawawala yun pagka nag-cancela kayo. At kahit naman magpadami ako yung counseling, 2 pa lang din po yun. But malaki na po magagawa ng 2 session ninyo. So if you think you need further professional help on this, punta po kayo sa philac.org para mayroong online counseling na libreng 2 session para sa inyo. Yan, pasyalan niyo po yan doon. Nako, mga relationship tayo. Pastor Tito, ito yung isa nating listener. Ito naman ang sabi niya. Nahuli ko po ang husband ko na nakikipag-flirt sa chat sa ibang babae. Wow. Nakikipag-flirt sa chat. Okay. Pero ayaw niya pong aminin sa akin until now. Sa ngayon po ay nakatira ako sa parents ko for almost a month na. Hindi po kami nag-uusap at hindi niya ako pinupuntahan dito dahil ang katuwiran niya, wala naman daw siyang ginagawang masama. Ano po ba kaya ang dapat kong gawin? Teka. Yun nagtanong, lalaki, babae? Ang alin? Babae? Mukhang yung babae ang... Babae. Mukhang babae yung... Yun kasi nahuli niya yung husband niya. Husband niya, okay. Oo, so yung babae ito, nako, maraming ganito dito ngayon, no? Yeah. Kaya nga dapat accountability pag mag-asawa, di ba? Walang password. Walang password, oo. Tsaka lahat kilala kung sino yun. Actually, pero kasi kung na-screenshot niya yun, meron siyang ebidensya, di ba? Palagay ko, ano lang siya, tip of the iceberg lang siya. Ibig sabihin, maliit lang yung, kumbaga... Ando lang yun. Pero meron pang mas malalim na dahilan pa. Na hindi natin alam kasi yun lang naman ang nakikita. Bakit nag-flirt yung asawa mo sa isang babae doon? Baka yung relationship meron yung strain na o meron ng
conflict kayo, hindi na nasasatisfy yung asawa mo sa mga conversation nyo or even intimacy for that matter. O baka bago mo pinakasal yung asawa mo, hindi pa sawa sa pagkabinata. Yun ang past life niya, etc. Huwag kayong ganun, mga kaagapay, huwag ganun. So may mga ganong mga pangyayari na anong dapat niyang gawin? Kung kaya niyang, kung handa naman siya, sabihin niya sa asawa niya na pwede ba tayong mag-usap na merong isang pastor o may counselor para maayos natin. May mamamagitan. Kasi ang mangyayari niyan, pag sila, your word against my word. Yeah. Kung yung isa neutral, nakikita niya yung pareho. At saka hindi lang yung surface ang nakikita, hindi lang yung Facebook flirting o Messenger flirting o social media flirting. Ang nakikita yung mas malalim. Nadidig deeper. Dahil yung ginagawa natin sa Marriage and Family Coach Pilo, di ba? So nagkakaroon tayo ng marriage journey para nakikita natin yun. Pwede yung ganun. Pwede yung gawin natin yung ganun. Sa makatuwid, yung text o yung chat ay pang ibabaw lang. Meron pang mga bagay na scratch on the surface. Dati nang naandoon, gumatong lang ito at parang ganun ang nangyari. Pero ang saklap naman ito, umalis siya sa bahay, pumunta doon sa nanay. Paano na yun? Tama ba yun? Ako, mali yun. Dapat you stay on your ground. Kasi hindi naman masosolve ang problema sa paglayas Oo nga. Lalo mong nilalayuan. Opo. Head on, kailangan pag-usapan. Head on, kailangan ayusin. Head on, magkaroon ng resolusyon. Sa mga bagay. At the end of the day, mag-asawa pa rin kayo San mararating yung tampong yon? Hanggang saan mararating? Gusto mo ba mag-worsen? O gusto mong masolve? Oo nga, no? Kasi sabihin, yung pagtakbo mo sa iyong magulang, bagamat katanggap-tanggap naman sa magulang, kaya lang, nakakapagpalala ng sitwasyon. So, paano ngayon? So, ibig sabihin, kung bumalik naman, may pagbabalik ba? Magbabalik kaya yung dati? Walang guarantee na babalik yung dati, pero kailangan magkaroon ng intervention. Ayan. Doon pumapasok yung marriage counseling. Ayan, mga kaibigan, marriage counseling. Alam nyo, yung pagtakbo ay hindi isang magbuting paraan sa pagpapanumbalik ng magandang relasyon. Ang mga bagay na ganito ay hindi dapat magiging sinlaki ng inyong sama ng loob. Parang yun yung sukatan, Sama ng loob ang sukatan. Baka mamaya, chat lang. Yung chat ay hindi naman sinlaki ng cellphone. Baka ganito lang yung kaliit noon, sinlaki lang ng cellphone, pero ngayon yung epekto, mas malaki pa sa bahay. Umabot pa, taga saan kayo? Malayo ba? Ang layo ng narating mo dahil lang doon. Baka kasi naging habit na Coach Pilo nung asawa niya na baka ngayon lang yan nahuli. Ayun. So paulit-ulit. Baka it's a bad habit that never go away. Ayan. And siguro naman, kung talagang true text lang, kasi doon nag-uumpisa yan So kailangan, yung pag maliit pa lang ang sunog, patayin na kagad. Yeah. Pero alam mo, Pastor Tito, may kwento ko sa'yo. Ito sa counseling ko din. Ang nakausap ko, yung mistress, yung kabit. At ang nangyari, yung sitwasyon ay, siya yung nalulungkot dahil yung kabit na, yung lalaki ay mayroong pamilya, may sariling asawa. Siya ay naging kabit. Lumapit sa akin dahil nalulungkot siya dahil nanalo yung asawa. Dumalik yung asawa sa tunay niyang wife. Bumalik yung husband sa tunay niyang at iniwan siya. Tinanong ko, paano nangyari yun? Ang sabi niya, kasi ang bait-bait nung asawa niya, maunawain. At talagang hindi kumapantayan yung pag-aaruga at pag-unawa at pag-welcome ng kanyang asawa. Ganun. Pumalik talaga, Pastor. Nakakatuwa yung kwento. Hindi ko natuwa para sa kanya, pero natuwa ako na siyang nakakita mismo na mayroong mabuting kaloob yung asawang babae. Kaya bumalik si lalaki. Hindi idinaan sa sama ng loob. Hindi ko lang masabi kung ano yung... Pero yung babae, very welcoming
hindi niya sinarado yung pinto para sa kanyang asawa. Ibinigay niya pa rin yung suporta na dapat pinagtitimpla kape, pinapaplansya ng damit, binibigay talagang at pinagpe-pray niya yung asawa niya. Hindi niya kailanman parang... Mga ilang taon na yan, Coach Pilo? Ano na to? Nasa 40 above. Yun. Yun yung henerasyon natin. Yun. Ganon. Pero yung henerasyon ngayon, bahala ka sa buhay mo. Di ba? Kasi kaya nila magpalit, Pero yun ang ideal talaga. Wag lang yung kung isa ay nangalo niya o nagkaroon ng infidelity o adultery. Okay? Stay put ka lang. Basta ikaw faithful ka. Yan. Kay God. At kung bumalik, pero bago bumalik, dapat may kondisyones na pag-uusap. Mahirap yung business as usual. Kailangan ma-pinpoint natin what went wrong. So, for us to learn our lesson well. Yun ang maganda sa relationship. Hindi ito katulad ng mga negosyo, hindi ito katulad ng kontrata na ilagay mo doon sa employment mo. Ang relasyon ay talagang malaki yung espiritu ng Diyos doon sa inyong pakitunguhan. Andun yung mga values, andun yung love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. Abot-abot talaga, nakakatuwa. Wow, grabe pagka na ambition mo yon, na ma-appreciate mo kung gaano katalino ang pagkakalikha ng Diyos doon sa pagbibigay ng Espiritu sa atin. Ang banal na Espiritu na yung nagko-commit sa atin, na nai-empower tayo ng Panginoon doon. Naku, ang dami niyan. Naku, magkukwentuhan tayo mamaya-maya pa. Pero magpo-pause muna po tayo for a short break. Don't go away. We'll be right back. Please stay tuned dito sa Heartline Friday Night Edition. Diyan lang kayo sa estasyon nyo. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung ang lahat ng mga ito'y magtatagal. Siya ang magpapatatag sa bansa. Iniingatan niya ang kanyang bayan at binibigyan ng karunungan at kaalaman. Ang pangunahing yaman nila ay ang paggalang kay Yahweh. Isaias 33:6. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat na hangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman. Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala sa kanyang 76 na taong pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mindanao, 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal City. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao City. 103.3 DXJL, your positive choice, Cagayan de Oro City. 106.9 DXGR, Radyo Gandingan, Cotabato City. Sa Visayas, 1233 DYVS, Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Life-Changing, Cebu City. 97.5 DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Tacloban City. Sa Luzon, 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. Care 104.3 The Way FM, Legazpi City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, ibinabahagi si Kristo para sa mundo.
Ano ba ang pamanang iiwan ko? Pera? Bahay at lupa? Edukasyon? Malinis na pangalan? The legacy of FEBC is simply the millions of souls that have come to faith in Christ throughout the vast Asian area. Over 76 years, FEBC Philippines has delivered to millions the message of life in Jesus Christ. In every era, we persevere in the work the Lord has given us to do. We explore new ways to meet the changes of our time and reach new generations of listeners. Real lives, real stories. FEBC reaches families and communities across the nation. Help us make it possible for every Filipino to hear the life-changing message of Jesus Christ. What the Lord began, He will complete. So let's move forward in faith together. Ikaw, ano ang pamanang iiwan mo? May isang maliit na kuneho na gustong-gustong makawala. Sabi niya sa ina, "Ayoko na po dito. Aalis na po ako." "Kapag umalis ka, hahabulin kita. Kasi ikaw ang aking little bunny." Kung hahabulin mo ako, magiging isda ko sa malaking sapa. At lalangoy sa malayo para hindi mo na makita. Ako naman ang mangingisda. Hahanapin kita. Kung mangingisda ka, magiging bundok na lang ako. Mas mataas kung nasan ka. Kung ikaw ang mataas na bundok, magiging mountain climber ako at aabutin kita. Kung ganun, ako'y magiging bulaklak sa isang tagong hardin. Pwes, ako'y magiging hardinero at ikaw ang unang-unang hahanapin. Magiging ibon na lang ako at lilipad ng malayong malayo. Ako naman ang magiging puno na siyang uuwian mo. Kung maliit na bangka na lang para makalayag at hindi mo maabutan. Ako naman ang magiging hangin. Gagabay sa'yo saan ka man tunguhin. Kasali na lang ako sa circus, sasakay sa flying trapeze. At ako ang tightrope walker. Lalakad sa alambre at pilit kang kakapitan. Kung ganon, magiging isang batang lalaki na lang ako at uuwi sa bahay. Aha! Ako ang magiging nanay. Huhulihin kita at yayakapin pa. Nakakapagod pala. Ayaw ko nang lumayo. Dito na lang ako sa'yo, mahal kong ina. Ang pag-ibig ng isang ina ay halintulad sa wagas na pag-ibig ng Diyos. Pilit ka mang lumayo, hahanap siya ng paraan upang ikaw ay makatagpo. Kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganun din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Yan ang lagi mong tatandaan. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Thank you very much mga kaagapay. Salamat sa inyo sa patuloy na pakikinig. Kung kaka-tune in mo pa lang, thank you. At andito tayo sa Heartline Friday Night Edition. At tayo ay nakikinig ngayon dito sa ating Friday Edition. Mga kaibigan, mga katoto, mga kachokoran, mga kakudyapi, ayan, mga kasama sa negosyo, mga kapitbahay, yayain nyo na dahil kasi sila ang mga taong
na nag-aantay na ng ating mga kasagutan sa mga tanong ninyo, no? At syempre, babatiin ko ang ating mga kaibigan, si Marisa Bergantinos, ang dami-dami nating mga kaibigan na kailangan batiin. Giprosina Bernardo, Lani Jarmar, Wayne Ramos, Len, Tess Almadendehan, Epifania Novicio, Milia Calcin, Cristina Dancel, Philip Co, Malu Sarol, Emerita Faustino, Edmond Garcia, De La Cruz Timothy Jan, Lou Palisok, Aljera Elizabeth Manay Cristi, Anen Mansile, David Saviv, Leonardo Manansala. At alam niyo, nadidinig din tayo sa iba't ibang lugar dito sa buong mundo, no? So, babatiin ko na rin yung mga kaibigan natin, si Ate Carlene, tsaka si Kuya Ferdy Katabay, dyan sa Tokyo Baptist Church. Hello! Happy listening, kasama si Malen Damian, tsaka si Ate Karen Damian. At alam nyo, salamat din sa mga nakikinig sa Canada, si Ate Caroline Lamoste. Thank you very much, Caroline and Scott. Thank you very much for being right there listening. Si Ate Citadel Gurun na nasa Turkey. Meron din tayong mga kasama dyan sa US, si Kuya sa New York, si Kuya Monde Bernal, kasama si Shanine, tsaka si Isabel, ang kanilang anak. So, thank you very much for listening. Happy weekend sa inyo. At sa mga kasama natin dyan sa San Francisco, sino nga to? Hello, Ate Carmen. Hello sa iyo at thank you very much for being right there, for listening to us constantly. Mga kamag-anak namin sa Canada, si Ate Del, si Ate Beth, si Ate Mary, si lahat ng mga kasama natin sa mga Pagola family. Hello there, and Mabitakenyos dyan sa Alberta, Canada. Naku, ang dami-dami pa ninyo. Pero meron tayong mga questions right here, and I really appreciate you being here. Pero Pastor Tito, good evening. Baka may pahabol kayong gustong batiin. Yeah, sige. Greet rin tayo sa mga kaibigan natin sa abroad, no? Sa Calgary, Canada, si Mar, si mga kaibigan natin, sila Raymond, sila Hermie, yan, yung mga kaibigan namin dyan. Tsaka sa Toronto, si Jess, tsaka si Mayet, yun yung sister-in-law and brother-in-law, tsaka mga anak nila. Yeah. Ate Una na nasa Australia, yan, nakikinig yan. Ate Una Castillo, yan. Last 2 weeks ago, naging guest natin siya. So, thank you and praise God sa lahat sa inyo na nakikinig. Talagang encouragement ho talaga na malaman namin yung nagiging naidudulot sa inyo ng ating Heartline. Well, ngayon, meron pa tayong mga katanungan po, Pastor Tito. Are you ready? Ito sabi ng ating next listener. Sabi niya, paano ko po kaya ito i-deal? Nagalit po ako sa negative action ng parents ko sa akin. Pero dahil nag-react ako, mas lalo silang nagalit at sinabihan akong walang utang na loob. Kapag anak po ba ay bawal nang magalit o pagsabihan ang magulang? Naku, wow. Medyo parang may tusok sa akin to O sige nga, Pastor, mga anak na magagalitin, bakit kayo magagalitin? Hindi ba pwede makipag-usap ng maayos? Pwede naman baka pwede naman masarap na usapan. Kasi alam mo, meron akong kaibigan, Pastor Tito. Yung mga anak nila, malambing makipag-usap. Kaya yung kapag nag-aaway yung mag-asawa, yung nanay at tatay, dahil malambing yung kanilang mga anak, hindi na natutuloy yung mga away nila. So, ayan. Hello. Alam mo kung kilala mo kung sino ka, kaibigan. Ayun. Okay. Ayun. Depende kasi sa edad ng bata at edad ng magulang. Kung ang edad ng magulang ay pag 50 pataas na, at ang mga bata ay 15 pababa, minsan yung level ng emotion magkaiba. Mas mataas yung tension ng level ng matanda at yung level ng bata. Ganun din. Hindi sila napang-aabot. So, ibig sabihin, sa sobrang stress ng mga matatanda, yung pangangatwiran ng bata, kahit hindi naman paggalit, etc., yun lang ang expression nila. Very empathic ang tawag natin, empathic o passionate. Nakakatch ng mga matatanda na pagiging lapastangan o bastos o walang utang na loob. So,
kailangan mapagitna natin at makita natin objectively muna. Kasi yung emotion subjective yan eh. Opo. Ay, ako may anak ako ha. 18 years old, si Ansel. Yes. 18 lang yun. Hello, Ansel! Oo, si Ansel, pag magpaliwanag yun, taas ng boses yun. Pero ako, dahil kilala ko naman yung anak ko, ganun lang siya. Hindi naman siya galit. Gusto lang niya Ako, dinadala ko siya doon, pumapasok ako sa mundo niya. Yun ang mahirap pag magulang talaga. Kailangan mag-sacrifice tayo eh. Kasi yung, galing na tayo doon eh. Kaya minsan, pag oversensitive ka, wala namang mangyayari pag oversensitive ka. Warla talagang gera yan. Maaring yung bata pwede ba mabaguhin, hindi naman. Pero siyempre, pakikiusapan mo sa tamang panahon. Siguro kung nagkaroon kayo ng conflict, nagkasamahan kayo, nagkasigawan, pag humupa na, at nagano na, pwede kayo mag-usap. Na ganito sa susunod medyo pag ganito sasabihin mo, gusto mo ba i-text muna? O malumanay mong sabihin kasi si nanay at si tatay hindi na kaya na mga ganong klaseng pasensya ka na rin sa mga salitang nabitawan namin, we don't really mean it, pero kailangan medyo dahan-dahanin natin. Ako nga, timing is everything eh. Naku, yung palang pagka nakikipag-usap kayo sa sa anak kapag ganitong edad mga tinin, dapat hindi mauna yung pikon mahirap. Pero mga anak naman, ba't naman kailangang magalit sa magulang? Hindi naman maganda yun. Ano kayo ma-advise natin sa kanila? Kasi masakit. Tama. Masakit yung masigawan ka ng anak mo. Parang nasukat ka na, natansya ka na yung buong pagkabuhay mo. Parang na-judge na rin yun. Hindi, ang sakit. Mga anak. Kaya dapat yung mga anak mag-apologize din. Ma-realize nila na hindi tama. Kasi yung sasabi ng Bible, di ba? Honor your father and your mother. Yes, honor your father and mother. Yes. Kung ganito na, so maganda yung usapan talaga. Sige. Kaya kung hindi mo kaya ng emosyon, i-text mo. Ayun, text. Yes. Text mo na lang muna na paliwanag na maganda. Na may po pa rin. Yun. Mami, sorry po, hindi ko na po gagawin po yun. Pasensya na dahil nabigla lang po ako sa aking emosyon. Minsan yung mga magulang magte-text, "Hoy, bakit mo sinigawan? Parang namang nasukat mo na yan ko." Ay, sige. Mamaya kumain na lang tayo. Ay, naku, timing, malapit na Pasko. Wow, Merry Christmas everyone! Ayan, mga kaibigan, pagka magpapasko, bigyan nyo ng pagkakataon yung mga mabubuting bagay na pwede mangyari. Huwag nyong hadlangan. I-permit natin ang mabubuting bagay. Lalo kayo, mga anak natin. Wow, absolutely great. Ayan. Eto, may isa pa tayong tanong sa ating listener. Sabi niya, what should I do if this guy likes me and I want to give him a chance? Mukhang ligaw-ligaw to, but he has a history of cheating before. Matagal na po kaming magkakilala and parehas na po kaming nasa right age. Okay. So I'm assuming, siguro professional age na to, sila ay matagal magkakilala, kaya lang may history nga ng cheating. Alam niyo yun, yung mga kabataan ngayon, iba yung ngayon Pastor Tito, mapapansin nyo sa mga kaibahan natin noon, tapos yung ngayon, naalala ko noon yung mga cheating noon noon nung panahon natin, yung mga lolo't lola natin, ang cheating lang noon umiinom ng alak, tapos hindi sinasabi doon. Ngayon, nagninigarilyo na hindi sinasabi, pero naaamoy din naman, gano'n. Ayun. Ngayon, relationship na. Totoo yan. Depende yan sa'yo Depende yan sa prinsipyo at pamantayan mo sa buhay. Kung tingin mo yung lalaking yun ay kung may history at baka gawin ulit, sabi nga natin, life is a matter of choice It's your choice. Pero meron din time na kailangan kang magbigay ng second chances. Kasi hindi naman wala namang guarantee na ang relationship na 100% perfect There will become a time na magkakamali. In some other areas, maaaring hindi lang cheating. In some other areas in life. Pero ang maganda niyan, kung meron naman siyang history at baka naman nagbago at na come to senses. Yun, maganda. Nag-come to senses at
nagrepent naman, humingi ng tawad at meron na nagme-mentor, i-prove muna natin. Wag kagad kang bumigay. Yun siguro yung gusto niya malaman. Paano mo ba masisiguro o malalaman talaga na okay na o hindi? Okay na ba siya? O baka naman hindi pa. Paano malalaman? Mga ganun. Dapat pakausap sa atin. Para ma-assess. Bigyan ng psychological test, counseling interview, at baka kailangan ng inner healing, ano. Or kaya sa pastor din, para maayos, no? Kasi wala naman 100, kasi we're all broken people in a broken world. Yeah. No? Kahit naman sino pwede magkamali. Pero ang mahalaga, yung, controlled, manage, yung faithfulness ng isang relationship. Malaking bagay yun eh. At ito mahalaga, Coach Pilo. Yes po. Accountability. Accountability. Naku. Dapat may mag-check. At siya huwag ka magagayat, mapipikon pag may nag-check. Sino po ang mag-check? Pwedeng matalik na kaibigan ng pareho. Lalaki. Hoy, nahuli kita yun, no? Nakita ko hindi mo, may kasama ka. Sino yun? Baka kapatid lang naman. Accountability, yun ang una. Pangalawa, siguro, kailangan may prayer partner. Prayer partner? Oo. Bukod pa doon sa asawa? O bukod pa doon sa girlfriend? O boyfriend? May kasama may prayer partner. Tapos siyempre, of course, accountable din sa pastor. Ayun, accountable sa malaking bagay yan. Pero alam nyo, ang uso ngayon dahil natatakbuhan kasi yung accountability eh. Unless sa korte ka na dinala, hindi ka makakatakbo sa korte. Pero yung pastor, pwedeng takbuhan. Kumari, nagkamali siya, tapos bigla lang hindi na makikita sa church. Mawawala na bigla. Pero di ba ang sabi ng Bible, be careful that your sin will find you out. Ayun, totoo. Yun yung consequences. Makakatakbo ka kahit kanino, pero sa Diyos hindi. Hindi ka makakatakbo Ibubuking ka ni Lord eh. Kaya better na open ka, transparent ka, honest ka sa mga tao nakapaligid sa'yo. Maliban sa Panginoon din. Siyempre, mangako ka sa Panginoon. Tulungan ka para maging malakas yung spiritual conviction mo. Yeah. Not to do it again. Alam mo, Pastor Tito, naalala ko yung way back when. Nung dati, pagka nagkakaroon ng ligawan, yung mga manliligaw, pinapatunayan nila yung kanilang pagiging matibay sa pamagitan ng mahabang period ng panliligaw. So, pinapatunay nila yung mahabang period ng nagbibigay, mga flowers, paggalang sa mga magulang. Pagka mataas ang tingin sa magulang mo, alam niya, nagpapa-accountable siya doon sa... Kasi, di ba noon, pagka seryoso ka sa tao, papakita ka sa magulang niya. At ang ibig sabihin nun, iginagalang mo yung pagiging nanay at tatay nila na may otoridad sila sa kanilang anak. Kaya nga ba noon, di ba? Sasabihin ng tatay, "Oy, alas 10, andito na." Hindi. May curfew. Alas 7 pala. Alas 7, andito na sa bahay. Noon, at sumusunod. At talagang ginagalang. Dahil kasi, kung seryoso ka, doon sa babaeng nililigawan mo, seryoso ka din doon sa mga pagiging magulang. Dahil, accountable ka din doon sa magulang niya. Tama yun. Minsan yung mga dati, yung mga manliligaw. Habang nandun ka nakatira sa magulang mo. Siyempre. At pinapakita mo rin doon sa magulang mo na ginagalang mo sila. Hindi mo sinisikreto na nililigaw. Mami, Daddy, may nililigawan ako sa ganito. Tapos, nakakatuwa noon yun, no? Nagliligawan pa lang. Tapos, pagka nagkita yung mga magulang, "Ay! Balay!" Ganun ka. Masarap yung tradisyon natin ganun. Ayaw na ng open, transparent. Oo, ayaw na ng mga bata ngayon. Very private kasi mga kabataan ngayon. Oo, parang may kanya-kanya. Gusto nila ng sarili nilang kaparaanan na hindi na nadama yung komunidad. Kaya pagdating sa accountability, noon na-appreciate ko yung accountability ng mga tao noon. Sa kasalukuyang panahon, kailangan lang siguro sa mga kabataan, mapakita rin ng mga magulang na hindi ka galit kung magkaroon ng ganon. Ibig sabihin, mas maganda nga open kaysa nagtatago. Open conversation kaya nag-uusap, sino ba crush mo ngayon? Ano mo ngayon?
So, alam lang nila yung parameters. So, hindi naman pwede muna mag-girlfriend pag ganitong edad. Ano lang muna, crush lang muna, MU lang muna. O, ganoon lang muna. At least, hindi nagtatago. I think it would be very important na yung sa ating mga kabataan ngayon, matutunan nilang magpasukob sa mga magulang din. Dahil ultimately, pagka kunwari, ikaw ay nagkaroon ng girlfriend o asawa, yung karapatan ng mga magulang hindi mo tatanggalin dun sa kanilang mga anak. Kaya hindi mo sasaktan, hindi mo bubugbugin, hindi mo iwan, hindi mo papabayaan. Kasi alam mong hindi lang siya yung accountability mo. Accountable ka din dun sa pamilya, sa mga taong nag-aruga sa kanya. Kailangan maintindihan mo na hindi lang ikaw, hindi lumipat sa'yo yung pag-aaruga. Kundi pinapahalagahan mo rin yung ginawang pag-aaruga nung mga nag-alaga sa kanya. Value, binavalue mo. Yeah, oo. Malaking bagay yung value. Kaya lang mga magulang ngayon kasi, mga magulang kung kayo nag-ihiwa-hiwalay, nagwawatak-watak kayo ng mga mag-asawa, ang nakikita ng mga bata, nakikita ng mga kabataan, nakikita nila, watak-watak kayo di kanya-kanya na lang din. Yeah. Kami, mag-girlfriend kami, boyfriend, kanya-kanya namin, pakialam nyo. Ganun. Kasi, kaya ang ganda ng disenyo ng Diyos na mayroong mga pamantayan para tayo ay gumalang at ang laki na nagagawa nun sa komunidad. Yung komunidad na mayroong common na values, shared values na ginagawa, nagsusurvive. Yeah. Na paparating yung maayos na generasyon. Nakakatuwa yun. Ako, mga kaagapay, sino sa inyo mga senior citizen dyan? Naalala natin yun, Naalala ko yung nung una kong nanligaw. Tinatanong pa ako na Ilan taong ka ba nung unang nanligaw ka? Mga ko. Grade 2. Napakabata naman pala. Maagang tumibo kang puso. Ewan ba? Alam ko, may grade 1 pa ako yata. Hindi, ibang kwento na yan. Masurtito. Yung mga ganyan, i-reserve ako doon sa mga pagka nagtalakay tayo ng seminar ng Love and Courtship. Kwento ko sa'yo, magandang kwento yan. Pero doon na lang. Ayun Well, sige, Pastor Tito. Etong tanong naman niya. Masama po ba akong anak at kapatid kung hindian ko muna ang mga favor nila? Dahil I'm building my own family. Parang yung kanina lang Nagpre-prepare po kami ngayon ng boyfriend ko for our wedding. 4 months to go. Kaya hindi ako nakakapag-support sa family ko. Pakiramdam ko ay may tampo sila sa akin. Self-care is not selfish. Ayan. Kasi yung well-being mo muna ang mo sa sarili mo. Ikaw naman. Kung may mga bagay, kasi dapat nga sila yung mag-support sa'yo for now Hindi yung, Tsaka, minsan lang dumating sa buhay yung pakasal et cetera Hindi, ibuhos mo dyan. Ito ang sasabihin ko. Sige po. Wala tayong obligasyon sa mga kapatid natin. Pwede lang tayong tumulong as much as we can. Kasi lahat tayo, meron tayong meron tayong kapasidad at meron tayong na galing na gumawa para sa ating sarili. At hindi para umasa lang sa kapwa. Totoo po. At hindi naman niya sinabi na hindi na ako tutulong. For now, kailangan ko lang na hindi ako makapagbigay kasi nag-iipon kami for that matter sa namin. At pagkatapos nito, baka naman pag may sobra, makapagbigay. Unawa muna. Ang pagkakaalala ko, ang mga pamilya, ang kultura natin, pagka may ikakasal, tulong-tulong. Pati nga yung buong komunidad tumutulong para doon sa ikakasal. Sa probinsya namin. Oo naman. Alam nyo. May donation pa, di ba? May magdadala may dala ng lechon, may magdadala ng pakwan, may magdadala ng puto, ganyan. Talagang kahit mahirap yung ikakasal, ang grande nung kainan. Buong barangay. Oo, buong barangay. Kaya, maski yung mga magulang, tumutulong din. Minsan, natuwan-tuwa sila at ikakasal yung kanilang anak.
Ewan ko kung bakit na iba ngayon. Huwag ka mag-feel na masama ka. You don't feel bad because kung ano man, hindi mo kontrolado kasi yung emotion at reaction ng mga kapatid mo. Pero sana, siyempre kung magtatampo ka, karapatan mo yan magtampo, pero i-focus mo yung attention mo sa big event ng buhay mo. At in all fairness naman, wala naman siyang problema doon. Baka naman nag-a-adjust yung pamilya. Dahil kasi alam nyo, kapag ibig sabihin, pagka ikakasal ang isang miyembro ng pamilya, merong kirot din doon sa mga kasama mo. Pero bago naman dumating yung kasal, alam naman yung boyfriend, darating rin naman doon yun. Hindi sabihin, handa lang tayo. Oo. Like, naku, mawawala na yung anak ko. Hindi na siya makakapagluto dito. Hindi na siya mamimiss ko na siya. Ano mangyayari? Mga ganun. Yung sensitivity. Mga ganun. Normal lang yun. Hanggang doon na lang dapat yung drama. Yung kapatid more than naman, that, may second chapter eh. Yung kapatid naman, naku, paano na kung aalis si ate? Sino magkaalaga? Sinong kikita? Kailangan ko na magtrabaho. Ganun. Ayun, di ba? Merong mga kirot na gano'n. Okay lang naman yun, yung mga drama ng buhay yan. Pero at the end of the day, life should go on. Life should go on. At alam nyo, ang pag-ibig ay napakabuting bagay na hindi dapat natin hadlangan at hindi dapat naging katatakutan sa atin o fear or pangamba. At dapat hindi natin pangambahan ang mga taong nag-iibigan dahil mabuti yon. At siguro naman, makikita ninyo ang Diyos ang may kasapatan sa kahit kaninong panig doon sa mga ikakasal tsaka doon sa mga yung na may iwan sa bahay. Merong sapat na biyayang dumarating dyan dahil ang pag-ibig gusto ng Diyos yan. Ako, ang ganda ng kasal. Ayun. Nako, siguro ito yung panghuli natin. Ano? Sabi niya, mayroon po akong dream of working abroad. Pero hindi natuloy for some reason. Simula po noon ay nawalan na ako ng gana sa life, especially sa pagtatrabaho at pagsusumikap. Please help me how to move forward. Ay, mayroong mga taong nadidepress dahil hindi na-achieve yung kanilang dreams. This is nangyayari ito ngayon. Ano? There was a time na talaga yung sabi ng mga magulang na, pero sige, Pastor Tito, kayo muna. Anong masasabi niyo po dito? Hindi naman lahat ng dreams talaga nagiging reality, di ba? Kanta nga yan eh. Dreams are my realities. Pero hindi na lahat ng dreams are reality. Pero ito lang ang pakakatandaan natin. Na ang pangarap natin ay hindi kabuuan ng kung sino ka. So hindi ibig sabihin hindi mo natupad yung dream mo. Tayo dream natin maging di ba? Heartthrob. Hanggang ngayon. Mukhang malayo na tumatanda na tayo. Opo. Lolo trap na tayo. Pero ibig sabihin nun, nagtatapos ang pangarap. Maaring may mga ibang pangarap si Lord pa sa buhay natin eh. Na minsan wala doon sa blueprint na gusto natin eh. Go beyond that. At ang pagkakatiwalaan natin ay hindi yung pangarap na gusto mong abutin, kundi ang Diyos na kaya mong abutin din. At ang pananampalataya, paniniwala na kikilos ang Diyos sa'yo. When God opens close the door, He opens the window, di ba? So, He opens the door of opportunity. Many are the plans in man's heart, but the purpose of the Lord always prevails, sabi ng Proverbs, di ba? So, huwag tayong panghinaan ng loob. At baka ikamatay pa natin yan pag tayo naging di ba? Masyadong desperado dahil sa dream mo hindi dream na hindi natupad, nagkasakit ka. Alam mo, pinakamalaking bagay sa buhay? Yung buhay ka. Yeah. Kasi pwede kang bumuo ulit ng bagong pangarap. At maaring kailangan mo ng katulong, gabay, para tulungan ka. Ako, marami akong tinutulungan mga Coach Pilo na mga kaibigan natin sa simbahan at sa labas ng simbahan. Ang tawag natin doon, career counseling. Ayan. Tinutulungan natin, career counseling. Tinutulungan natin sila, hindi base doon sa gusto nilang mangyari sa buhay na. Pero ano ba yung starting point? Ano ba yung gifts mo? Ano ba yung talent mo? Yes. Ano yung katalinuhan mo? Ano yung karakter mo? Yung mga yun, bubuuin natin. Unti-utay, tapos hanggang makabuo tayo ng stage 1, segment 1, level 2, hanggang marating natin yun, tatahiin natin.
Little by little. Little At by yun ang tawag doon, objective Mm-mm. journey yon. Objective journey, meaning sa Tagalog ay... Meron kang ginagawa na kaparaanan na actual oo, na kaya mong gawin. kayang magampanan. Oh. Makagampanin. Buti na banggit niyo yung kayang magawa dahil kasi itong ating listener, mukhang yung kanyang inaasam ay hindi kaya sa kanyang kamay lang. Yeah. Umaasa ka sa umaasa ka sa nakasalalay sa ibang tao, sa ibang bansa, sa approval ng ibang sangay na hindi mo control. Ang hirap nga talaga nun kung hindi nangyari. Di paano na? Diba? Pero siguro, isa sa mga katangian natin ay meron tayong kakayahang magpursige, magkaroon ng alternatibo para sa ating sarili, di ba? Healthy Kasi din pag naman. masyado kang dependent, parang wala kang choice. Oo nga. Ang pinakamahirap sa lahat sa buhay ng tao, Coach Pilo, yung wala kang choice. Wala kang, oo. You should always have a choice because every person has the right to have a choice. Sa makatuwid, yung posibilidad mo ay marami. Nakikita mo dapat na mayroon kang mga bagay na pwede pang magawa ayon dun sa iyong kakayahan. Hindi lang yung natigil ka nito. Tama. At saka hindi ka fully dependent. Yung mga taong tutulong sa'yo, tutulong lang sa'yo. At kung wala sila doon, kaya mong gumawa as much as you can kung ano yung pwede mong gawin. Alam mo, may mga kaibigan ako. Hindi sila gusto magdoktor, hindi nakapagtapos ng doktor. Pinilit mag-engineer, hindi nakapagtapos ng engineer. Tapos nauwi, naging lawyer, attorney. Okay Lawyer na mga engineer. Ang ganun. Pabago-bago ng pero naging matagumpay din naman dahil iba-iba yung tagumpay ng tao din eh. Mama. Tapos, meron akong makakakilala, may counseling ako. Hindi siya mahusay, hindi siya nag-graduate na maayos, pero meron siyang babuyan, meron din siyang manukan, tapos nag-i-invest pa siya sa mga stocks, mga gano'n. So, paano mo natutunan yung stock? Inaral niya lang, gano'n. Pero hindi siya tapos ng gano'n. So, parang sabi ko, ang dami naman pala talagang posibilidad sa buhay. Huwag tayong magsarado ng ating mga posibilidad. At ang success, hindi naman 4 na sulok lang ng diploma yan. Opo. Minsan hindi naman hindi naman na intellectual intelligence eh. Minsan may social intelligence tayo tinatawag. Meron tayong emotional intelligence. Yung mga mas nagiging successful pa pag healthy yung emotion tsaka social intelligence. Ayun. So hindi lahat sa talino lang nakukuha. Minsan diskarte rin. Siyempre, offer sa Panginoon, di ba? Biyaya at tiwala sa Diyos. May kilala ako, kumuha lang maliit na lamesa. Ayun, kasi laki lang itong katawan ko yung lamesa. Tapos nilagyan ng kape. Nagtimpla-timpla siya doon. Pinuwesto niya doon malapit sa elementary school na may 3,000 Ang namimili sa kanya, yung mga sundo. Ang operation niya, alas 4 ng hapon hanggang alas 7 lang. Ayun, kumikita siya ng mga 5,000. Tama yun? Diskarte yun sa buhay. Oo. Doon buuin mo yung pangarap mo. Di ba? Yung mga small. Sabi nga, don't despise small beginnings. Yan, small beginnings. Ay, maganda to. Mga kaagapay, minsan may mga pangarap tayong malaki. Pwede namang magampanan, pero kung bigla-bigla ang malaki ang iyong inisip, mahina, hindi naman pwedeng mangyari kaagad-agad. Hindi ganun. Parang hindi realistic. Di ka pwedeng... Kwento ko sa iyo ng konti, Coach Pilo, siguro 1 minute, yung journey ko being counselor. Ay, sige po. Nag-umpisa akong guidance counselor, elementary. Mga bata ay mga kinakaunselan ko. Grade 2, grade 5, grade 7. Ang edad nun paga 8 hanggang 12. Doon ako nag-umpisa. Nanoon tayo sa church, medyo mga teenager na. Yes. College student na, tapos senior na. Yung mga senior, yung mga elementary, naging professional na. Yes. Sila pa rin yung kinakaunselan ko. Ibig sabihin, lumalawak. Kaya sinasabi natin, Coach Pilo, guidance counselor lang ako ng mga bata. Huwag mo ilalang. Kasi ang counseling, ang pagpapayo at pagtulong sa kapwa, they never go out of style. Yes, yan. That's what I like we never go out of style. Sa pagtulong natin sa kapwa, kahit maliliit yan, sabi nga, nakakapuwing rin tayo. We make tatlong ayan We become an influence, we become an inspiration to people, and third,
we made an impact. Wow. Influence, inspiration, impact. Wow. I love it. Grabe. Mga kaagapay, alam nyo, magkaroon kayo ng pag-asa lagi. At kung sa mga pagkakataon na parang pakiramdam nyo parang lumong-lumo kayo, parang wala nang kahulugan ang buhay, hindi totoo yun. Kasi kailangan nating buksan yung posibilidad sa buhay natin dahil hindi lang iisang landas ang pwedeng gawin ng Panginoon sa inyo. Marami yan, madaming posibilidad. Minsan kahit ng mga pagkakataon na disappoint tayo, pero meron pa rin alternatibo ang Panginoon. Huwag tayong magsasarado ng utak natin sa posibilidad ng Panginoon. Kaya, eto, para sa ating mga listeners, hihilingin ko po kayo, Pastor Tito, na ipag-pray po natin yung ating mga listeners dahil kailangan nila ang talagang kapit sa Panginoon. Sige po, Pastor Tito. Sige, mga tagapakinig, mga kagapay, tayo mananalangin. Ilagay po natin ating kanang kamay sa ating mga puso. Amen. Para tayo ay na manalangin sa Panginoon. Aming Amang nasa langit, aming Panginoong Hesukristo, maraming salamat sa buhay na iyong binigay sa amin. Bagamat may mga pagsubok, mga challenges na dumadaan sa buhay namin, tulungan mo kami na huwag mawalan ng pag-asa. Patuloy magtiwala sa iyo, humingi ng karunungan at gabay mo sa pamagitan ng salita ng Diyos, sa mga taong binigyan mo ng karunungan na mag-advise sa amin, maaaring mga pastor namin, mga marriage counselor o mga medical help, na magtutulong sa amin, Panginoon, upang kami ay magabayan. Tulungan mo kami, Panginoon, kung ano man ang mga kinakaharap namin, mga suliranin at mga pagsubok. Alam namin ang mga bagay na ito ay malalagpasan namin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kaukulang karunungan, kaalaman at gabay upang unti-unti naming marating, Panginoon, at ma-fulfill namin yung purpose namin dito at existence namin dito sa lupa. Pagpalain mo ang mga kapatiran sa ibang bansa na patuloy na nagsisikap upang maghanap buhay, makapagtustos ng kanilang pangangailangan. Dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo sila ng malakas na pangangatawan at kasiyahan lubos sa puso nila. Yes. May the peace of God that passeth all understanding guard the heart and soul of everyone who is listening right now. Yes. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' name, amen. Salamat po, Pastor Tito. That was a very inspiring prayer. And nako, mga kaagapay, nako, I'm so happy na kasama natin si Pastor Tito. Pastor Tito, ganito pala. Kung sakaling may gusto kong magpa-counseling sa inyo, paano po kayo makokontak o makakapag-set ng appointment? Siguro, invite natin sila na magwayon. Sino man ang may nais na isang professional counseling, so nagka-counsel po tayo ng iba't ibang klase ng mga challenges, maaaring clinical, may mga mental health challenges tayo, at marriage and family, o kailangan nyo, kanina po nag-usapan natin, career coaching, meron kailangan nyo ng direction sa buhay, o meron kayong enter na relationship, whatever, o meron kayong dinadala sa emosyon nyo. So, kontakin nyo lang po ako sa Facebook Messenger, Tito G. Almadin. Message nyo lang po ako, and then doon tayo, online lang naman po ako, wala akong opisina. I do online counseling in the comfort of your home. At ako rin po ay pwede tayo magtawagan at doon tayo mag-message lang tayo, and then we'll start our counseling session with that. Thank you, Coach Pilo. Welcome po. At reminder, hindi nagka-counseling sa text si Pastor Tito. Hindi, walang text counseling. Minsan may mga nagte-text doon sa text gusto mag-respond. Hindi, mahirap yun. Mas maganda magkakausap kayo online. Online na po. Magkikita po tayo sa Messenger. Wow! Praise God. Salamat po, Pastor Tito. At batahin ko na pala ng bawat isa, baka hindi na ako makabalit by December dito. Ay! Merry Christmas everybody! At sana ay maging maganda yung ating Pasko. Malayo sa sakuna, malayo sa bagyo sana. Wala nang bagyo sa mga darating December at mga bagay na gano'n. Amen. Maraming salamat po. And last time, eto, Pastor, promote po natin yung book. Sige. Basta message nyo lang po sa Tito G. Almadin. At gusto nyo mag-purchase ng book, Beyond God, pwede nating pa-LBC kung probinsya. Kung lala mo, within Metro Manila, pwede po tayo mag-usap.
Nondo. Yan. Thank you very much, Pastor Tito. God bless po. Thank you so much. I love it na magkita. Ito yung gusto ko sa studio eh. Talagang harapan na. Thank you. Thank you, Coach Pilo. Okay, sige po, Pastor Tito. Have a great, wonderful weekend. Mga kaagapay, salamat po at kayo'y andito pa rin at thank you, Pastor Tito, for giving us a very, very beautiful prayer time and mga advice. Alam niyo, mga kaibigan, ito'y isang magandang pagkakataon upang tayo ay maging natetest talaga dun sa mga katanungan na inyong ibinibigay sa atin. Nasusubukan din naman yung ating mga pananaw at paniniwala sa buhay, kagaya ng pag-asa. Yung pag-asa na mayroon pang mababago sa isang tao, pag-asa na magkakaayos pa tayo, pag-asa na magkakaroon ng pagre-reconciliation sa mga mag-asawa. Dito, mayroon tayong makita na yung issue ng pagbibigay, ang mga maliliit na bagay, yung relasyon sa loob ng tahanan, ay nagagawan pa rin ng paraan. Sa makatuwid, mayroong bagay na pwede tayong pangahawakan na mas higit pa kaysa dun sa mga problema nating inaiisip. Ito, meron akong verse na sinabi na mababanggit dito sa Psalms chapter 9 verse 18 at sabi, "But God will never forget the needy. The hope of the afflicted will never perish." Sabi sa Tagalog, sapagkat ang nangangailangan ay hindi laging malilimutan at ang pag-asa ng dukha ay hindi mapapawi magpakailanman. Sa makatuwid, ang pag-asa ay tuloy-tuloy pa rin. Sa mga tao na akala mo hindi na magkakaroon ng pagbabago, may pagbabago pa rin. Ang paraan ng Diyos ng pagbibigay ng pag-asa ay ganito. Binibigyan niya tayo ng kasiguruhan na magbabago ang mga tao, ang panahon, magbabago ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang pagkilos. Sa kanyang pagkilos, inaasahan niya rin siyempre na yung mabuting bagay ang ating gagamitin para sumagupa sa mga bagay na makikita nating problema sa buhay. Ang ating mga inaasahan ay hindi dapat mawala. Sa makatuwid, ang Panginoong Diyos ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon sa bawat panahon. Laging merong chance, laging merong pagkakataon sa ating panag-inip, sa mga taong gusto na inaantay natin na magiging katuwang sa buhay. May pag-asa ding magbago ang mga tao kahit sila ay mayroong mga pagkakamali. Pero yung paraan ng Diyos ay sa paraan ng kanyang kabutihan. Hindi natin pwedeng ipagpalit yung kanyang mabuting paraan dun sa paraan natin. Kunwari tayo, ang paraan natin ay pagalit, papikon, pagdududa, laging yung may tipong tamang hinala, mga ganyan. Ayaw natin nun. Hindi yun yung paraan ng Panginoon. Ang paraan ng Panginoon ay nasa pag-ibig pa rin, nasa pagkakaroon ng pagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa, paniniwala na mayroon ding kabutihan na nagaganap sa bawat isa. Dahil gano'n naman talaga ang Diyos. Kumikilos siya lagi sa ating buhay. Alam niyo mga kapatid, importante na tayong lahat ay maging matibay sa pag-asa sa Panginoon. Alam niyo, minsan alam ko na nababasa niyo sa news, nakikita niyo sa news na mayroong mga hindi magagandang nangyayari sa buong mundo. Sasabihin niyo na may gera dito, gera doon, tsaka may mga problemang political, economy sa ating bansa. Totoo lahat ng yan. Pero, tingnan niyo yung tibay ng loob ng mga magulang. Kahit naman naririnig natin dyan, naniniwala pa rin tayo na ang ating mga anak ay magagawa ng paraan. Umaasa tayo na yung mga anak natin ay lalaki at gagawa ng paraan. Kaya tayo, gumagawa tayo ng paraan doon sa pag-asa na mayroong gagawing mabuti at may darating na magandang oportunidad din. Bawat isa sa atin ay ganun. Doon sa mga taong nawalan ng negosyo o kaya nasalanta ng bagyo, doon sa mga taong nahihirapan ngayon dahil mayroong sitwasyon sa bahay, tandaan ninyo, nagbabago ang panahon at laging nagpo-provide, nagbibigay ng pag-asa ang Panginoon sa atin. Gamit niya yung araw, gamit niya yung kakayahan natin, gamit niya yung pakikitungo natin ng may kabutihan, gamit niya ang kanyang salita at ang sa salita ng Panginoon, tayo ay nabibigyan ng gabay. Ganoon ang pag-asang ibinibigay sa atin bawat araw.
Ako po ay nagpapasalamat dito sa inyo na nakinig ngayon. Sana marinig namin kung ano yung naging naidulot nito at makatulong ng malaki ang aming programa sa inyo dito sa Heartline. Ang Heartline na magpapatuloy po mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11 araw-araw. At ako po ay makikita niyo uli si Kuya Pilo ito sa Heartline Friday Night. At thank you pala doon sa mga sumusuporta natin sa Bukawi Transmitter site. Basta kayo yung team, RTV team, tsaka yun sa Bukawi Transmitter team, pati yung mga engineers, Kuya yan, JB Tabua, yan, thank you very much for being there. And syempre ang ating PAC, Ate Kayla Escalante. Thank you din, Ate Jo Alabastro. Salamat sa inyong pakikinig at sana magkita-kita tayo muli dahil next time naman, nako, Disyembre na. By the way, hinay-hinay sa mga gastos pag-usapan natin next time dito sa Heartline kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. God bless and happy weekend.